So for our introduction of our final project, which entails the creation of a website aimed at facilitating reservations and scheduling for a unique staycation experience. The client operates a staycation property consisting of a single house. The primary objective is to streamline the booking process for a potential guest while showcasing the allure of their one-of-a-kind accommodation. For the project overview, the project focuses on developing a user-friendly website that allows visitors to effortlessly browse through available dates, make reservations, and manage their bookings. The key goals include enhancing the online presence of the staycation, improving customer engagement, and ultimately increasing bookings. It also has scope of work which encompasses website design, development, integration of reservation systems, and the implementation of user-friendly interfaces for seamlessly navigation and booking management. For our target audience, the website targets individuals seeking a unique and intimate staycation experience. Potential users include couples looking for a romantic getaway, small families seeking a relaxing retreat, and solo travelers in search of tranquility amidst picturesque surroundings. The audience is characterized by a preference for personalized accommodations and immersive experience. And for our features and functionality, we have Create Account. It is for signing up for personal user or user account on the website to access features like booking reservations, viewing the locations, and making online payments. For user-friendly interface, software interface where the user can easily understand and navigate through the application in an efficient way. And reservations to book a stay at the vacation spot for a specific dates, ensuring a spot is reserved for your visit. We have view location, which we can see the vacation spot which is located on a map or through images, giving an idea of its surroundings and nearby attractions. We also have contact info, which we can find the contact information such as phone numbers, email addresses, or a contact form to reach out the vacation spot for inquiries or assistance. Lastly, we have online payments, which we can make a secure payment for reservations and other services directly through the website using GCash or bank or other online payment methods. So ito po ang aming users page, and this is the landing page of our users page. And dito po sa header, meron tayong title ng staycation house or yung pangalan ng staycation house natin na La Casita Azul. At makikita din po natin sa header ang mga navigations like home, reserve now, facilities, and contact us. At meron din po tayo ditong login button and register button. So dito muna tayo sa homepage. Sa homepage may makikita tayong aming homepage image ng aming staycation house. Then sa baba meron tayong check price list na pwede nyong fill upan para ma-check yung price list. Depende sa check-in date, check-out date, and packs and additional packs. Next, sa baba natin, dito yung ilang price list natin. Example price list. Depende sa packs. And depende kung ilang days. So, meron tayo sa baba na book now and more details. And sa baba, mayroon ulit tayong button na more prices na mapupunta tayo sa price list natin na makikita natin ng lahat ng price. Next is meron tayong our facilities na makikita natin yung logo and name ng ating mga facilities, and meron tayo ulit ng more facilities button na kapag kinilik po ay mapupunta tayo sa
our facilities at makikita natin lahat ng facilities. Next is reach us section. Dito po meron tayong map na makikita po natin dito yung exact location ng ating staycation house na La Casita Azul. And sa kanan naman po meron tayong call us. Nandito po yung mga phone numbers na pwede nyo tawagan. And follow us. At nandito naman po yung mga socials ng ating staycation house like Twitter, Facebook, and Instagram. Now, punta po tayo sa ating footer. Sa footer, makikita po natin ang title and description ng ating staycation house. Sa panggitna po, meron tayong links, which is yung mga navigation din ng ating system, which is home, rooms, facilities, and contact us. And na-follow us po ulit na nandito yung mga socials ng ating staycation house. Ngayon, punta naman po tayo sa ating facilities. Dito po sa facilities natin, makikita nyo lahat ng mga facilities na meron ng ating staycation house. Like the Wi-Fi, television, video cassette, movie room, air conditioner, and ang pool. Ngayon, punta naman po tayo sa ating contact us. Sa contact us po natin, ito po ang ating contact us. Sa contact us natin, sa left side, makikita nyo po ulit yung map na nagpapakita po ng ating staycation house, exact location. Meron po tayong exact address dito sa baba. Call us, which is yung mga phone numbers ulit na pwede nyo tawagan. Email address. And follow us na nakapaloob yung mga socials ulit ng ating staycation house. Sa kanan naman, meron tayong send message form. Na kapag na-fill upan nyo, pwede na kayong mag-send ng message na mapupunta po sa user queries ng ating admin. Try po natin. Okay po tayo name, email. Subject. And yung message po natin. And send. Yun po, ilalabas po ng mail sent. Ibig sabihin, napunta na po siya sa user queries ng ating admin panel. Yun po, nakita niyo na po. Okay, balik po tayo sa ating users page. Ngayon, punta naman po tayo sa Reserve Now navigation. Pupunta po tayo sa Reserve Now page. Dito po, makikita nyo mga price list natin. Sa left side po, meron po tayong filters na pwede nyo pong ma-check yung availability nung ating staycation hotel. Depende sa date po. Sa facilities, depende sa facilities. Makikita nyo po mga prices, depende sa facilities. At sa packs na meron sila. Like, kunwari po is 4. Pwede din po siyang ma-reset kung gusto niyo. Try natin mag 4 packs. At talabas po lahat ng 4 packs prices. Na meron pong Wi-Fi, television, and video set. Dito naman po, sa mga lumabas na prices, meron po tayong button na more details na kapag kinalik nyo po is makikita nyo lahat ng details about sa price na yon. Bali, dito po makikita nyo yung reservation price natin, which is 50% ng original price. Next, yung features na meron siya, facilities, and guest na kasya. At para dun sa price. Ngayon, pag kinalik po natin yung at may mga image po pala muna tayo dito sa tabi ng ating staycation house para ma-visualize nyo po lalo. Ngayon, meron po tayong reserve now button na kapag kinalik nyo po,
ay may lalabas na note na please log in to book now to book room. Bale, need nyo po muna mag-login. So kapag wala pa po kayong account, pwede po muna kayo mag-register. And kapag meron na is maglalagin po. Ngayon, try po natin mag-register muna. Yan, fill upan po muna natin lahat na mga need. Like name po, email, your phone number, picture, required po siya. Yung address niyo po. PIN code. Date of birth. At mag-set na po kayo ng password nyo and i-confirm ito. And click the register button po. Bali, may registration successful na po. So, pwede na po kayong mag-login kasi may account na po kayo. So, lagay lang po natin yung na-register natin na email or phone and password. And nakalagin na po kayo. Dito po, nakikita natin yung profile natin. Sa profile po, makikita nyo yung mga nilagay yung information sa register page. At pwede nyo po siyang baguhin. Ngayon, balik po tayo sa ating reservation. Ngayon, dahil meron na po kayong account, pwede na po kayong mag-reserve. Try po natin mag-reserve. Yan. Pupunta po kayo dito sa confirm booking. Makikita nyo yung booking details and mag-set lang po kayo ng check-in date and check-out date. Tapos may lalabas po na number of days and total amount to pay na depende po sa number of days nyo. And now, pay now po. Yan, pupunta naman po tayo sa payment details natin. Makikita nyo po dito yung order ID, transaction amount, payment method which is GCash and security bank po. And meron po tayong note na please send the receipt of your payment to our Facebook page. So after nyo po mag-pay sa GCash or security bank, yung receipt po is isesend nyo lang po sa aming Facebook page. Then after po nun, pwede nyo pong i-check yung status nyo and receipt. And dito po makikita nyo payment done. I go to bookings po tayo. Yan, nakikita sa bookings po, makikita nyo po yung binook nyo po. Check-in, check-out, amount, order ID, date, and status nyo po na pending at pwede nyo po siyang i-cancel. Ngayon, pending po siya at mababago po yun na book kapag na-confirm na po ng ating admin. So, dito na po sa ating admin panel, makikita po natin sa navigation yung mga dashboard, bookings, users, prices, features and facilities, user queries, settings. And sa dashboard naman po, dito po nakikita yung mga new bookings, user queries, rating and review, booking analysis like mga total bookings po, active bookings, canceled bookings. Tsaka po yung mga user queries, reviews, analysis. Kaya po mga new registration, queries, mga reviews, users, how many yung total po na nag-register po sa ating website. Tsaka kung ilan po yung active and inactive. And now, pupunta naman po tayo ngayon sa bookings. Dito po, mayroon po tayong dalawang drop box na new bookings at booking records. Sa new bookings naman po, dito po papasok yung mga nag-book po sa atin na meron pong pamimilian na action na pwede po natin i-confirm or i-cancel po. And once na i-confirm po natin yung booking, yung mga pending po ng user na binook niya is magiging book po, like, mako-confirm po. And sa booking records naman po, dito na po papasok yung mga na-confirm
na bookings po. And sa users, dito naman po papasok yung mga nag-register po sa ating website, and pwede rin po natin iset yung ang status po nila into active or inactive. And we can also delete their accounts po. And yun po. And sa prices naman po, dito po natin makikita yung mga prices choices po sa ating user page na pwede po natin siyang i-edit tsaka mag-add po ng bagong prices po sa ating user page. And once na we add po sa a new price po, pwede po rin natin siyang i-edit and also delete po. Now we'll try to edit it first po. Makikita naman po natin na nagbago na po yung name, price po. And we can also delete din po. And as you can see po, nawala na po yung ating bagong lagay na price. And sa feature and facilities, dito po makikita natin yung mga features po. Pwede po tayong mag-delete din po ng mga features or mag-add din po. Ngayon po, mag-add po tayo ng new feature like pool. As you can see po, nadagdag na po yung pool. Pwede rin po natin siya i-delete. And yun po. And sa user queries naman po, dito po makikita natin yung kanina po sa user page na ni-review po nung isang nating client. And pwede po natin siya i-mark as read. Then yan po, done na po. Pwede mo natin siya i-delete. Ayan, yun po sa settings po. Dito po natin pwede i-edit yung mga existing data po natin like information po, or pwede po natin siya i-edit, delete, ganun po, or mayroon po tayong idadagdag. For example po is our title from Azul naging hotel po. And sa contacts po, pwede po siya i-edit. And then po, nagbago na rin po sa ating user page. The shutdown website po, na kapag naka-turn on po siya, bawal po tayo mag-book. So yun po, thank you po.